Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Are you not afraid? On the contrary, I was telling myself he's very brave because you're going against an incumbent, no, a president. Diba? You're in that hearing yesterday. His name was mentioned, no? Several times. Something that never happened for a very long time because he's a privileged privileged upbringing. Everybody covered up for him. Kaya siya naging governor, kaya siya naging senator, congressman hanggang naging president. People covered up for him even though they knew he was so unfit to be president. So my question to you here, sir, no? Hindi ka ba natatakot that you're going against an incumbent whose track record from the past 2 years that we've seen, no, is very ruthless towards his perceived political enemies, and he has a lot of money. In fact, the corruption right now is rampant and shameless. Hindi ka natatakot? Yes, your reaction is not. Kung init sa labas, ganon din kainit sa loob ng Senado sa pagdinig tungkol sa tinatawag na PDEA leaks nitong Martes. Ang naging sentro ng hearing, ang dalawang dokumento na inilabas ng vlogger na si Maharlika, kung saan target ng PDEA operation ng dalawang personalidad noong taong 2012. Tinanong ni Senator Bato de la Rosa si PDEA Director General Muro Virgilio Lazo kung lehitimo nga ba ang mga dokumento na ikinalat sa social media, kung saan inuugnay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang aktres na si Maricel Soriano sa ilegal na droga. Ayon kay PDEA Director General Lazo na hindi umano totoo na may ganyang dokumento na... Ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo, sir, na delikado kapag may naglilik na ganyan. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Pero ayon sa dating PDEA agent na si Jonathan Morales, totoo ang dokumento at siya pa umano mismo ang gumawa nito at pumirma. Pero itinanggi niya na siya ang source ni Maharlika. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Sa kalagitnaan ng hearing, nag-init si Senator Bato de la Rosa nang sabihan siya ng kanyang staff na nag-post si Maharlika at sinabing hindi patas ang kanyang ginawang investigasyon sa PDEA leak. I swear to God, hindi ako natatakot kahit sino man kahit na aabot pa ito investigasyon natin kay Joe Biden, kahit sino pang aabutan sa investigasyon natin. Hindi pa ako natatakot because naniniwala ako na sabi ng ating konstitusyon na ang Kongreso, particularly ang Senado, ay co-equal branch of government. Correct. Ng Malacanang. Nobody can dictate us, nobody can intimidate us. Pareho lang po kami, co-equal branch of government. So, asahan po ninyo na hindi tayo magpapatakot, hindi tayo magpapa-intimidate, hindi tayo magpapa-influensya. But, asahan rin ninyo naman na magiging patas tayo at fair tayo sa ating gagawing hearing. Hindi ako nagpapadala kay Eric sa mga insinuations ng mga kung sino-sino bang mga vlogger dyan na gusto talagang asking for blood. No, please allow me to have my own objectivity as far as this inquiry is concerned. Claro. Claro, sir. Okay, so- Very good on that, sir. Saludo kami dyan. Sir, pero naiintindihan nyo ba, sir, no? Kasi we also know Maharlika. And she's been very, very passionate about this, no? Kasi ako, pag tinanong ako niyan, binayaran ka ba ni Lisa? Masasaktan ako talaga, no? Kasi ang meron na lang ako yung dangal ko, di ba? Samantala, tuluyan ang inamin ni Maricel Soriano na naligaw siya ng landas. Ayon sa kanya, nangyari ang pagkaligaw niya ng landas nang pumanaw ang kanyang ina noong July 19, 2009, kung saan bangamat hindi to see me as me, myself, na umiiyak. Nabastos na ako sa billing. Kaya hindi na ako tumitingin. Bakit nila ako ginano? Sa May 7, I am inviting Maricel Soriano. What about the President? Maricel Soriano. Huwag muna tayo haabot doon na kandahanin natin, Eric Norella. Sige lang, hantong dyan kung kinakailangan. Yes. Pero unahin muna natin si Maricel Soriano. Okay. Sir? Thank you, sir. Yeah. You said earlier that you will let the chips fall where they may, di ba? Kahit na sino matamaan dito, basta sa katotohanan, right? So, Yes. so for me, one of those glaring issues here, mabigat na issue,
is the cover-up of a senator by the Executive Secretary Paquito Ochoa. No? Naribilya kahapon, ma'am. Will Paquito Ochoa be invited sa Senate? Yes. Oh, Yes, okay. he is invited. He is invited. And sir, follow-up question, no? Kung umabot sa punto na ang tatamaan dito ay si Paquito Ochoa at ang Pangulo, hindi tayo titigil o titigil ka na, sir? Wala tayong patuloy natin hangga't hindi natin cannot get to the bottom of it. Kasi sir, no? Tuloy tayo. Kasi sir, ang nababasa ko kasi sa comments, nagpe-play safe ka daw. Nagugulat ako sa ganong statements. You're playing safe because you're a re-electionist. And to my mind, no, I want to ask you this question, no? Hindi inaasahan, nagsalita at nagbigay na ng kanyang pahayag ang veteran actress at Diamond star na si Maricel Soriano. Hinggil sa mainit na isyu na kanyang kinasasangkutan ngayon na di umano'y lulong siya sa ipinagbabawal. Maliban pa dito, ay kasama pa umano niya na nagdudurog ng pulburon ang isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Sa kanya pa umanong mismong condominium unit sa Rockville, Makati.